Senador Mig Zubiri humingi ng tawad sa mga kababayan niya doon sa Bukidnon dahil di umano nagagalit sa kanya kung bakit hindi siya sumama sa majority nila ni Senador Cayetano at doon siya sa minority. Nagalit sa kanya ang kanyang mga kababayan at hindi lang po mismong taga Bukidnon ang nagagalit sa kanya. Lahat po ng mga bumoto sa kanya na taga Mindanao, taga Visayas, dismayado po sa kanya. Humingi siya ng tawad dahil galit di umano ang mga kababayan niya na hindi siya sumama sa majority. Ikitang-kita nga po ikaw nga po yung pasimuno dyan sa walkout sa Senado, ikaw yung nagyaya na mag-walkout. Kitang-kita po sa video, naka-live po yun. Niyaya niya yung mga kasamahan niya, lumabas na. Siya po ang pasimuno sa walkout na yon. Kitang-kita po sa live sa video. Kung sino mang nanonood sa live na yon. Kitang-kita po, siya po ang nagyaya sa mga kasamahan niya na lumabas na doon sa loob. Siya ang nagyaya. Sino ba naman ang hindi magalit dyan? Bukod na hindi ka na sumali sa majority, ikaw pa ang pasimuno na mag-walk out. Di ba? Kitang-kita po, hindi nyo po pwedeng itanggi yun. Kitang-kita po talaga ng mga tao yun yung pagyaya mo na lumabas na sila. Niyaya mo, kinawayan mo pang ganyan eh. Tara, labas, labas. Ginanon mo pa eh. Kitang-kita. At talaga namang magagalit yung mga tao sa'yo. Madidismaya sa'yo. Biruin mo, si Senador Zubiri ay nag-iisang taga Mindanao ito na senador na inaasahan sana na susuporta kay Vice President Sara Duterte na kapwa Mindanaoan. Pero, imbis na susuportahan niya si VP Sara Duterte, hindi siya sumuporta. Nag-iisang senador yan na taga Mindanao. Di ba? Siya pa ang hindi sumuporta kay VP Sara Duterte, hindi sumali sa majority. Ano ba ang kinakatakot nila kapag umpisahan ulit yung Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga ng flood control? Kasama na yung mali-maliit ang pera na diniliver. Ano pong kinakatakot nila? Ang taong matatakot sa mga ganyang investigasyon, yung mga taong may tinatago. Kapag may tinatago sila, sila po talaga ang matatakot. Pero kung wala naman silang tinatago, ano ang kinakatakot nila? Yan po ang katanungan. Di ba? Tapos hingi ka lang sorry, tapos nakita sa video, ikaw nga yung nagaya para mag-walk out, ano naman ang paliwanag mo doon? Sa paghingi niya ng sorry sa mga kababayan niya, inulan po siya ng tawa sa reaksyon. Pinagtawanan po siya sa reaksyon. At sinabi pa niya na kaya niya ipaglaban ng patayan ang mga kababayan sa Bukidnon. Pinagtawanan din, pinagtawanan. Di ba? Hindi sumang-ayon o pumabor ang mga tao sa kanya mga sinasabi. Hindi po naniniwala sa kanya. May naniniwala man, ilan lang. Pero karamihan po talaga ay galit sa kanya. Sinabihan siyang hindi na siya sa 2028, hindi na siya pipiliin. Di ba? Hindi na siya pipiliin. Marami po talagang nadidismaya at kasama na po ako doon. Dahil isa po akong taga Mindanao. Kasama po akong nadismaya dahil isa rin po ako na bumuto sa kanya. Tapos inaasahan natin na siya talaga ay pagtanggol din niya si VP Sara Duterte. Alam naman po natin na yung mga pinupukol kay Vice President Sara Duterte ay puro pagbibintang lang, puro paninira lang. Politika lang po yan ang lahat. Politika lang dahil takot po yan sila na makakatakbo si Vice President Sara Duterte sa 2028. Yan po talaga ang tumbok dyan. Imbis na itong isang senador na taga Mindanao, o suportahan niya sana yung isang taga Mindanao, hindi na sumuporta. Nag-iisang senador pa siya na taga Mindanao. Hayaan nyo na yung mga congressman dahil mga congressman, alam na po natin yung mga kalakaran nila dyan. Mga congressman na taga Mindanao na pumirma ng yes, hayaan nyo na yan. Dahil alam na po ng sambayanang Pilipino kung ano ang nangyayari. Alam na po kung bakit sila nag-yes at hindi sila nag-no. Alam na po natin. Di ba? Kalat na po yung balita dahil sa pera. Di ba? Ganun po yun. Kaya yung hingi niya ng tawad ay wala po. Wala pong ano sa mga tao. Hindi po talaga pumapayag ng tao na ganun-ganun na lang. Galit po talaga ang mga bumuto sa kanya. Mga taga Mindanao, taga Visayas. Hindi na naman Bukidnon siya dapat hingi ng sorry.
sa lahat ng taong bumuto sa kanya, na umaasa sa kanya, doon siya magsuri at hindi lang sa Bukidnon. Kagaya ko, hindi naman ako taga Bukidnon, 'di ba? Pero pinili ko siya. Pero nakita ko, dismayado po talaga rin ako. Biruin mo, yung paggayaya na sa walkout, nagaya siya ng walkout, 'di ba? Si Soto hindi nagaya ng walkout eh. Siya talaga eh, siya. Siya yung gigil na kakaway-kaway ng mga kasama niya, labas na, 'di ba? Grabe. Ikitang-kita 'yon sa video, naka-live eh. Kitang-kita. Kitang-kita po talaga. Nagagalit yung mga kababayan niya. Doon sa nagrarally sa labas sa Senado, may mismong kababayan siya doon na taga Bukidnon. Galit na galit sa kanya. Galit na galit. Pinagagawa niya dyan sa Senado. Hook out. Sinasayang niyo lang yung pira ng taong bayan. Di ba? Nasa oras kayo ng trabaho, magsilayasan kayo, di ba? Hindi nyo tinapos kung ano man pinag-usapan nyo dyan, kung ano mang dapat nyo pagdebatihan dyan, hindi nyo tinapos. Galit talaga yung mga tao. Kaya ang mangyayari dito, pagdating ng 2028, buhos po talaga ang galit ng tao dito. Bubuhos po talaga ang galit ng tao. At kapag si VP Sara Duterte makakatakbo, buhos din po talaga ang suporta sa kanya. Pero yung mga taong nag-yes at pumabor sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, buhos din ang galit ng tao o taong bayan sa kanila. Makikita po talaga nila yung galit ng taong bayan pagdating ng 2028. Nasa mga kamay na ng taong bayan ang desisyon dyan. Nasa mga kamay na po nila. Yan sa Bukidnon, pag tuloy-tuloy ang galit yan, hindi yan mananalo si Zubiri dyan. Kung tatakbo mo siya ng gobernador dyan, mayor dyan, hindi na siya mananalo. Dahil sa galit ng mga tao sa kanya. Nadismaya po talaga, nadismaya. Yan yung sinasabi ng yung ibang mga congressman na yung pag-yes nila ay kagustuhan din ng mga kababayan nila. Pero ang katotohanan yan, hindi po yan sila nagtanong-tanong. Ikot-ikot sila na gusto nyo ba na mag-yes tayo sa impeachment? Di ba? Hindi na yan sila nagtanong-tanong. Sariling desisyon na nila yan. Hindi na yan na umikot-ikot pa sa lugar nila para magtanong. Wala na yan. Hingi ka ng sorry, senador. Paano ba yan? Mukhang hindi tinatanggap ng mga Pilipino. Hindi tinatanggap ng mga tao yung pagsusuri mo. Galit sa'yo ang mga tao. Hindi talaga tinatanggap. Hanggang ngayon, galit pa yung mga tao. Pinagtawanan ka nga lang sa reaksyon. Hindi mo makita na hindi nila tanggap yung mga sinasabi mo. Lalo pag sinasabi mo, talagang makipaganuhan ka pagka mga taga-Bukidnon inaapi. Hindi ka naaasahan yan dahil galit ka sa'yo eh. Hindi naaasahan yung ano mang gagawin mo dahil galit nga sa'yo. At saka yung mga sinasabi ng mga kaalyado niya dyan na marami daw nagawa na proyekto si Senador Mig Zubiri, wala yan. Hindi dapat binabanggit ang ganyan. Dahil hindi po niya sariling pera yan. Kung mayroon mang nagawang project, hindi po pira niyan. Pira ng sambayan ng Pilipino yan. Pira ng gobyerno yan. At dapat lang gumawa siya o magtrabaho siya dahil sinuswiluhan siya ng sambayan ng Pilipino. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, napakaraming nagawang proyekto. May sinasabi ba siya na kaya yan, gawa ko yan. Sa Boracay nga sinabi niya, tanggalin mo yung tarpaulin niya na nakalagay yung mukha niya, pangalan niya, nung inayos na yung Boracay, pinatanggal niya yung tarpaulin doon. Sabi niya, tanggalin yan, hindi ko man yan pera, trabante lang ako ng gobyerno, ginawa ko lang yung trabaho ko. Ganun si Pangulong Rodrigo Duterte, kaya mahiya naman kayo kung magsasabi kayo na marami kayong nagawang proyekto. Si Pangulong Rodrigo Duterte, buong Pilipinas, napakarami nagawang project. Pero ayaw niyang banggitin. Ayaw na ilagay yung mukha niya dyan sa mga project na natapos sa kapanahunan niya. Di ba? Ayaw niyang ganun. Dahil hindi niya pira. Di ba? Trabante lang daw siya ng mga Pilipino. Ganun kapakumbaba si Pangulong Rodrigo Duterte.
Pero yung iba dyan, makagawa ng project, ipagmamayabang pa, may mga pangalan pa dyan, nakaukit dyan. Na ito, project for galing ni ganito, ganyan. Si Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ganyan. Ayaw niya na may makita siyang mukha dyan Alam mo yun sa sa mga eskwelahan, mga teacher, maglalagay ng mukha ng presidente. Ang sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, tanggalin niyo yung mukha ko dyan. Ipalit nyo yung mga picture ng pamilya nyo dyan, huwag yung mukha ko. Di ba? Ayaw na ayaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na yung mukha niya ilalagay sa mga proyekto. Kaya na eskwelahan, ayaw niya. Sabihan ng mga teacher na huwag nyong ilagay yung mukha dyan. Yung mukha ko dyan, yung mga picture ng pamilya nyo ang ilagay nyo dyan. Di ba? Ganon kabuti ang Pangulo noon. Ganon siya kabuti. Magawa man siya ng project, pira ng mga Pilipino yan, hindi ko yan pira. Kaya nga yung bahay niya, ni isang pusti nga walang nadagdag. Ni isang pusti sa bahay niya, walang nadagdag. Kahit sa gate, walang nadagdag sa pamumuno niya bilang Pangulo dahil hindi kurap si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagsiservisyo siya ng tapat sa sambayanang Pilipino dahil mahal na mahal niya ang bayan at ang mga Pilipino. Ganon katotoong nagmamahal o may malasakit sa bansa at saka sa mamamayang Pilipino si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Makikita mo sa bahay niyan. May mga bahay ba yan sa Amerika? Wala. May mga bahay ba yan sa iba't ibang bansa? Wala. Diyan mo makikita ang isang presidente na wala man lang bahay sa ibang bansa. Di ba? Walang bahay kung saan-saan sa Pilipinas. Kung saan siya nanggaling nung bago magpresidente, pag uwi na, pagkatapos na naging presidente, pagkatapos ng termino niya, doon pa rin siya umuwi sa dati niyang bahay. Walang nadagdag ni isang poste. Wala. Kahit anong walang dagdag. May nakikita ka bang magagarang na sasakyan na binili niya? Wala. Ganon katapat ang Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas at sa sambayanang Pilipino. Maawa siya sa mga mahihirap tapos pagnanakawan pa ng iba.